Maraming Pilipino ang naging biktima ng online scam at cybercrime dahil sa kakulangan ng kalaman at pag-iingat sa paggamit ng internet. Layunin ng aktibidad na ito na ipaliwanag ang panganib online at ipakilala ang batas ng Pilipinas na naglalayong maprotektahan ng mamayan laban sa panlilinlang at iligal na gawain ng cyberspace. Alberto, ano ang cybercrime na ipinakita? Ang pinapakitang cybercrime ay online scam at phishing kung saan nililinlang ang isang tao upang makuha ang kanyang personal at pinansyal na impormasyon. Mang Alberto, bakit delikado ang phishing at scam? Delikado ito dahil maaaring maubos ang pera ng biktima, manakaw ang kanyang pagkakakilanlan at magamit ang kanyang impormasyon sa iba bangko. Mang Alberto, anong batas ang pangunahing laban sa cybercrime? Ang RA 10175 Cybercrime Prevention Act of 2012 na nagpaparusa sa mga krimeng ginagawa gamit ang kompyuter at internet. Mang Alberto, anong batas ang nagproprotekta sa personal na impormasyon ng tao? Ang RA 10173 Data Privacy Act of 2012 naglalayong pangalagaan ang personal na datos laban sa illegal na paggamit. Mang Berto, anong batas ang may kinalaman sa ATM, credit card at online banking fraud? Ang RA 8484 or Access Device Fraud Act na nagpaparusa sa illegal na paggamit ng access o device tulad ng ATM at credit card. Mang Alberto, paano nakakatulong ang SIM Registration Act sa pag-iwas sa scam? Kakatulong ang RA 11934 SIM Registration Act dahil mas madaling matunton at matukoy ang mga scammer kapag rehistrado ang SIM card. Mang Alberto, ano ang dapat gawin kapag may natanggap na kahinahinalang mensahe? Dapat huwag maniwala agad. Huwag i-click ang link, huwag magbigay ng personal na impormasyon at i-report ang mensahe sa tamang otoridad. Mang Alberto, ano ang paunahing aral ng aktibidad na ito? Ang pangunahing aral na maging mapanuri at responsable at maingat sa paggamit ng internet upang maiwasan ang cybercrime.